Motion to amend yung statement ni Senator Bato. But after hearing Senator Bongo, after hearing Senator Joel Villanueva, after hearing the Majority Leader and Minority Leader, I ask you for some patience. Just hear me out on a very practical approach to this. No? You know, every time I'm confused or di ko malaman yung sagot, I go to Jeremiah 29:11 that states, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." But I'm reminded that kung ang Diyos may plano sa atin, ang demonyo may plano din sa atin eh. So, one way or the other, we have to make a decision today, and it has to be the right decision. So, ito yung very practical approach ko po. We can do three things. We can dismiss it today, we can remand it to the House of Representatives, or pwede natin ituloy bukas. If we dismiss it today, based on the ground that it is violated the Constitution at more than once na po ito na-file in 1 year, we don't have enough time today to debate that. As the Minority Leader said, yes, we can take judicial notice of the dates, pero I wanna see the documents. Kailan ba talaga nag-file, sino final, etc. So aabot tayo bukas and even tomorrow with 23 opinions dito. My point is, Mr. President, I cannot in conscience, as a lawyer and as a senator judge, just make that rash decision that it violated the 1 year. I mean, ngayon ko lang nalaman na pwede yan, or if we were thinking about it the last few days, pero ang Supreme Court nakailang araw na, nakailang linggo na, eh hindi rin nagdedesisyon pa. So, mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato, na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed, that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong final. Yes, may mga Supreme Court decision. That's why I'm ready to consider it. Kung wala kasing Supreme Court decisions, walang mag-guide sa atin eh. Kung unang beses to na hinaharap natin ng impeachment at 4 ang final, whatever we decide, pupunta sa Supreme Court eh. Pero ilang beses na to pumunta sa Supreme Court eh. So meron ding guide, but do we have enough time right now? Second po, handa ba ang prosecution? Ang makakasagot lang po nun, not even the re-elected prosecutors. Remember po, magkakaroon pa ho ng session sa umaga ng SONA sa July. At mag-e-elect pa ng speaker. And based on that, i-confirm pa nila kung itutuloy nila to o hindi. Of course, by all indications now, itutuloy. But why will I assume that? Why will I also assume na 4 yung final? Hindi ko nakikita pa yung lahat ng dokumento. Pero lahat ng briefer nandito. Kung talagang kailangan mag-decide today, they give us a few minutes, we'll take judicial notice or ask our very able secretariat. No? The third is that hindi daw pwedeng tumulay sa 20th Congress. Pero lahat tayo po ay nag-agree na hindi natin mapipigilan ang 20th Congress na i-take up to. So, bibilisan ko na po ha. If we dismiss it today, pwede ba mag-file ng motion for reconsideration yung prosecutors? If yes, kailan nila ipapile to? Tomorrow. Kung hindi tomorrow, sa 20th na to. So, all the arguments na sinabi ni Senator Bato, totoo din, dun na yon. Okay. If ituloy naman natin tomorrow, babasahin yung articles, bibigyan ng 10 araw, mag-issue ng summons, bibigyan ng 10 araw na sumagot ang akusado or yung the Vice President has been impeached, and then pwede yung prosecutors 5 days, aabot na tayo ng June 30 nun, hindi pa nagko-convene ang 20th Congress until the day nung SONA. So, in both cases, dismissed or tuloy, dun pa rin tayo magharap eh. Ano po ang benefit ng pag-remand? Again, excuse me everyone sa legal, moral, because I only had a few minutes to think about this. Kung sana si Senator Bongo ang nagpa-amend, I was willing to listen. Pero hindi daw yun amendment at hindi tinanggap ni Senator Bato. So ako nagmumove ngayon.
na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. No, I cannot move myself na i-remand because may pending motion now. But I can ask him to amend his motion. And why will remanding be in the interest of justice and consistent with our oath of political neutrality? Kasi ang mangyayari nito, hindi pa binabasa yung articles of impeachment bukas, babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila violate yung one impeachment per year. Number two, by the time they answer sa 20th Congress, prosecutors na ng 20th Congress ang mag-affirm na interesado kami na itutuloy namin to. And by that time, the 12 senators po who have joined the 20th Congress will have the wherewithal and the say-so how to proceed. So, I'm just looking from it from a practical point of view. It might not sit well with my colleagues. Tuloy ba? Hindi ba matutuloy o mareremand po? At narinig ko po ang ating kasamahan, si Senator Judge Bato de la Rosa, sa kanyang privilege speech earlier, na meron pong dalawang issue na lumalabas dito po sa impeachment or sa articles of impeachment. Unang-una ay yung articles of impeachment allegedly ay constitutionally infirm. No? Yun po ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanina po. At pangalawa, itong articles of impeachment hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong presiding officer, itong constitutionally infirm ay tingin ko premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga kasamahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil ho, hindi ho natin nabibigyan pa ng oportunidad yung prosecution as well as yung defense. Dahil ho, sa tingin ko, ilalabas rin ho ito ng defense team pagdating po sa impeachment trial. So mga kasama, ako nahihirapan po kung gumawa ng desisyon, sa totoo lang, dahil po hindi pa ho natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig yung mga argumento. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover, ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Kasi nagtatanong rin po ako, bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24-24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal ng taong bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado.
Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating presiding officer, malinaw na ang intention kaya ginawa pong 12-12. No? Kasi basic ho yan eh. Kung dapat ho tayo ma-terminate katulad po ng lower house, dapat po lahat hinahalal. Pero hindi ho ganun ang disenyo. Ang disenyo po ay 12-12 para po sa mga ganitong sitwasyon na maitatawid po ng impeachment proceedings to the next Congress. At babalik po ako doon sa unang contention, which is the constitutional infirmity ng articles of impeachment. In my opinion, ito po ay premature para po desisyonan ho natin yung gabi. Dapat po marinig ho natin yung argumento ng mga prosecutors pagdating po ng impeachment trial. Dahil dadating ho rin tayo dyan sa impeachment trial. At doon po lalabas itong mga argumentong to at doon ho natin malalaman at maintindihan kung ito po ay constitutionally infirm at kung dapat po i-dismiss o i-remand or kung ano man ang action na gagawin po ng ating impeachment court. Siguro, Mr. President, bago ko i-restate, kasi yung confusion whether remanding is dismissing. Kasi ang sinabi ko po kanina, tatlo ang action na pwede natin gawin. Ituloy as is, i-remand o kaya i-dismiss. Dismissal is tantamount to an acquittal for this year. So that means next year ka na pwede mag-file. Pero pwede kasi once a year pwede ka mag-file. And to clarify, I'll not debate with Senator Grace po, but my understanding kasi ma'am to a kapwa Senator Judge, tama yung binasa mong case if yung naunang mga final ay hinir nila. Tapos anong pinadala nila dito? In this case kasi ang allegation, yung tatlong final, isinisan tabi nila eh. Hindi nila pre-process, hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Rules Committee o Justice Committee, hindi ni-report out as the Constitution says. And there's a legal maxim kasi that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So kung magiging ganyan ang sistema ng House of Representatives, all you have to do is keep accepting impeachment throughout the year, kahit 1,000, and then pick one that you like and then i-forward sa atin. That will violate the Constitution na dapat isang complaint lang. So ang allegation kasi dito is that they did not follow their own rules. But sang-ayon ako sa iyo at kay Senator Win Gatchalian na are we all ready to look into that tonight and debate? Even tomorrow. Even tomorrow. This isn't a 15-minute discussion in accordance with the rules per senator. Malalim na diskusyon to kasi kung Supreme Court man is taking time to decide this. This will be precedent setting eh, 'di ba? So, let me clarify in Tagalog. Dalawa ang pwede nating gawin, ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato and I will restate it. Yung ituloy, dalawang klaseng ituloy. Bukas, babasahin and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pag binasa ng prosecutors tomorrow, yan ba ay fourth impeachment complaint? Balik na naman tayo sa step 1 ngayon. Yung remand ay ibalik. Ibalik sa House. Yon, hindi sa House, no? Ang problema, Mr. President, hindi ang 19th Congress ang sasagot nito, yung 20th Congress. Kasi kahit sumagot bukas na gusto nilang tumuloy at i-certify nila, paano kung yung 20th Congress ibalik naman?
So I'm open to an amendment to my amendment. I'm just saying I think there is wisdom now in not dismissing it, and there's nothing lost na ibalik ito sa Kongreso at ayusin nila yung isasubmit sa atin. I-reiterate ko yung sinabi ko po kahapon o nung isang araw. Hindi nating kasalanan na last day of session, February 5. Marami po tayong kasalanan, hindi tayo naghuhugas kamay. Pero hindi natin kasalanan na last day final, na yung pang-apat ang final, at nag-eleksyon habang final. So that is why there is wisdom in remanding it rather than dismissing it or rather than ituloy natin bukas as if walang nangyari. Just a last point. I don't agree totally with Brother Robin na hindi natin ginawa yung legislative agenda, yung mga ipapasa. Pero nakita naman po natin, BICAM report na lang po eh. The reality is, kung tutuloy natin yung debate until 10, 11 tonight, pagdating natin bukas mag-impeachment court, lahat ng mga BICAM na yon balik to square one. At marami doon ay sayang. Pwede na talagang i-take up kaagad-agad, Mr. President. So the amendment is instead of dismissing, is ibalik sa Kongreso. And then subject to style, i-certify ng Kongreso na hindi nila nilabag ang konstitusyon in more than one filing, and number two, na interesado silang ituloy at sino yung nakatak ng prosecutors nila. Salamat, Mr. Presiding Officer. Para lang mag-ambag pa sa diskusyon, ninonote ko po yung amendment sa motion na ginawa ni Senator Judge De La Rosa at nag-object pa rin po ako sa motion na yan. Pero una po, dun sa point ni Senator Judge De La Rosa na a motion to dismiss is inherent in the powers of every judicial or quasi-judicial body. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, maraming rules of procedure actually sinasabi na ang motion to dismiss ay prohibited pleading. Gaya po ng rules of procedure na nag-govern sa mga intercorporate controversies. At kahit pa po kung kailan sila pinapayagan, kung kailan pinapayagan yung motion to dismiss, a motion to dismiss is a litigious motion at hindi po pwedeng i-grant na hindi binibigyan yung affected party ng pagkakataon na marinig. Hindi lang po yan ang gusto kong puntuhin talaga, Mr. Presiding Officer. The one-year bar rule has already been clarified in the case of Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, GR number 193459, February 15, 2011, gaya ng kinote din ni Senator Judge Poe. The court explained that multiple impeachment complaints can be filed basta't iisang referral lamang sa Committee on Justice ang ginawa. Hindi po nilalabag yung 1987 Constitution. Gutierrez explains the rationale for this, and I quote, ibang quote po sa quote ni Senator Judge Poe, "It becomes clear that the consideration behind the intended limitation refers to the element of time and not to the number of complaints. The impeachable officer should defend himself in only one impeachment proceeding so that he will not be precluded from performing his official functions and duties. Similarly, Congress should run only one impeachment proceeding so as not to leave it with little time to attend to its main work of lawmaking. The doctrine laid down in Francisco that initiation means filing and referral remains congruent to the rationale of the constitutional provision. At sa ating sirkumstansya, Mr. Presiding Officer, iisa lang ang impeachment case na kasalukuyang dinidinig. At precisely, arguments for or against should not be debated by us alone. Kaya nga po't inuulit ko yung posisyon ko na respetuhin natin ang due process at bigyan yung parties ng oportunidad madinig at oras, panahon, isumite yung comments sa isyung ito. Sa totoo lang po, ang proper pleading ay motion to quash, pero hindi naman po ito ginagawa ng Senator Judge. Ito po ay fina-file ng defense. Pareho sa Estrada, impeachment, at Corona, impeachment, motions to quash were filed by the defense before the impeachment trials. Yung prosecution sa mga kasong iyon ay
binigyan ng oportunidad na mag-oppose. At pagkatapos ng lahat ng iyan, ang impeachment courts ay dinismiss yung motions to quash on the basis of presumption of regularity and parliamentary courtesy. Mr. Presiding Officer, kesyo motion to dismiss o motion to remand, isa lang po yan. O motion to return, iisa lang po iyang lahat. It is an effective termination of the impeachment. Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives para hingin ang sagot nila sa isyung ito. Kailangan lang po silang hingan ng komento. Asking the defense to comment fulfills this. Payagan lang natin sila mag-submit ng compliance. That's it. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kasi kapag tinuloy natin tomorrow yung reading, i-issue nyo rin naman yung summons 10 days, possible reply 5 days. So 15 days plus 11, June 26. Very basic din po sa mga huwes na mas gusto nilang sila mismo nakakakita sa sagot ng mga witnesses because hindi lang yung salita ng bibig, pero yung body language o yung actions. So even if we're going to have a trial on 26, ako sasabihin ko, 26 tapos magsususpend tayo ng 30. Magpapalit tayo, July or August tayo magpapalit ng 12. So I think it would be wiser na yung 24 na ang mag-hear talaga sa August. Bagkus, tingin ko lalong bibilis. Bakit? Because kapag ka ang issue mo, whether unconstitutional yung articles of impeachment, mahabang diskusyon yon. So by returning it to the House of Representatives, you're giving them the opportunity to make it very clear. It's akin, Mr. President, to certification, to certify non-forum shopping. So sa mga korte natin, dahil bawal na kung saan-saan ka mag-file, magfa-file ka ng non-forum shopping. No, so I'll make that clear. Pasensya na, I take it very well, Minority Leader, yung sinabi mong wag subject to style. It was because I was using our two official languages, Filipino and English, in explaining. That's why subject to style. No? The last thing I want to answer is that I don't think there is anything anomalous about returning it to the House but yet issuing the summons. It's not usual, but it's not anomalous. Why? If we send it back to the House for them to certify, pinadala mo rin naman yung same articles sa defendant or sa Vice President para sagutin. So pagbalik natin ng July or August at sinabi nila hindi na sila interesado, for the record na yung sagot ng Vice President. Kung sinabing tuloy, yun din naman yung sagot. Kasi hindi po natin sinasabi na pag niremand o sinaole o binalik sa House of Representatives ay pwede nilang palitan yung articles of impeachment. Hindi nila pwedeng palitan. Yes. Ang pwede lang nilang gawin ay i-certify nga at ibigay sa atin yung circumstances para hindi na tayo mag-judicial notice, hindi na tayo magsupina. So kung nandito sa harap ko ngayon yung prosecutors at sinabi lang, walang violation to, tatanungin ko pa sila isa-isa, kailan pinail yung una, kailan pinail yung pangalawa, totoo bang hindi tinanggap, totoo bang ganito. Pero pag binigay nila sa atin na certified na, no? Meaning pinirmahan nila at pinirma ng mga may hawak ng dokumento, we can decide based on that. And it will give us time. So to try to articulate the motion, no? I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. So let me stop there, Mr. President, and I hope I stated it correctly. Yung boto ko po, wala pong kinalaman kung ang articles of impeachment ay constitutionally infirm or constitutionally superior
or constitutionally sound. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency, kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito para mabigyan natin ng oportunidad ang prosecution as well as the defense. Kasi ako naniniwala na gagamitin rin to ng defense sa kanilang proceedings. At dito po sa open trial or sa trial proper, magkakaroon na ho tayo ng oportunidad rin, tayo mismo, mga senator judges, na tanungin, busisiin in dokumento, at kung mahina ang depensa ng prosecution o mahina ang argumento ng prosecution team, pwede pa nating outright i-dismiss doon po sa open trial or sa trial proper. Sa ganitong paraan, magiging transparent at aking pananaw dito ay premature ang nangyari. Pero rinirespeto ho natin ang desisyon at pagboto ng mayorya dahil ito po ang kanilang nakikitang daan. Maraming salamat po. Mr. Presiding Officer, yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. At pati ba naman yung pag-summons na i-issue ng presiding officer, pati yon ay gustong bawiin mula sa kamay ng impeachment court. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. Napakalaking disservice po sa ating dapat tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue na impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper
that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Higit pa po, naniniwala ako na hindi po tayo pwedeng kumilos unilaterally sa dismissal ng impeachment complaint nang hindi pa natin naririnig kahit isang salita mula sa prosecution, ni isang salita mula sa defense tungkol dun sa di umanong constitutional infirmities ng impeachment complaint. Ang due process ay nagre-require na bigyan natin pareho ang prosecution at ang defense ng oportunidad na madinig sa bagay na ito. Ang landmark Philippine Supreme Court case, ang Tibay versus Court of Industrial Relations, GR number L46496, February 27, 1940, ay inisa-isa yung mga essential elements o tinawag nitong cardinal primary rights ng due process, partikular sa mga administrative o quasi-judicial proceedings. Kasama po dito ang the right to a hearing, that the tribunal consider the evidence presented, that the decision must have something to support itself, and the existence of substantial evidence. The decision must be based on the evidence adduced at the hearing. At wala pong panlabas o hindi totoong mga bagay-bagay ay dapat mag-impluwensya sa outcome doon. Ang pinaka-basic tenet ng due process ay yung karapatang marinig. Kung yung mga parties nga po ay hindi nabigyan ng oportunidad lumahok sa proceedings, itong impeachment court ay magiging vulnerable sa isang atake na nilabag natin ang due process. At sa pananaw ko, sila'y magiging tama. Ang rekomendasyon ko po ay bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, i-notify po muna natin ang prosecution at ang defense tungkol sa motion ni Senator Judge De La Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito. Gusto ko rin pong gawing of record, Mr. Presiding Officer, na batay sa pagkaintindi ko, yung alleged infirmities ng articles of impeachment ay kwinestyon sa harap ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang usaping ito. At wala naman pong TRO na ibinaba ang Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, maintaining the view
that the parties should comment on the question made before this body. Pecha de peligro? Delikado? Relax ka lang. Di ka na ipit pag-ipit with G-Credit. Itawid natin yung essentials mo. Buksan ang GCash. Itap ang borrow, tapos G-Credit. Kung eligible ka, may credit limit kang up to 50,000. Ayos, di ba? Pwedeng-pwede pang grocery o bills. As low as 1.70 pesos daily interest lang kada 1,000 pesos. Mas mura pa sa candy. Pay later dahil pwedeng bayaran on or before the due date. Pag di pa kaya ng buo, pwedeng 10% muna para magaan sa bulsa. Tuwing nagigipit, may tatawid natin yan with G-Credit. Po na ang House of Representatives ay dininig itong mga several impeachment complaints. Natatandaan ko yung tatay ko, Ginoong Pangulo, hindi po siya pumirma, not just because he doesn't believe in the impeachment complaint, but because he knows for a fact that his son will stand as one of the jurors, as one of the judges, Mr. President. Kaya po, nais nating panatiliin ang pinakamataas na antas ng integridad at pagkilala sa mga nagaganap dito po sa bulwagang ito. And having said that, Mr. President, this representation during the time when we have yet to convene the impeachment court objected to the motion because this representation believes that the motion should be filed in this impeachment court. Now, in this impeachment court, Mr. President, I am objecting because, let me quote again, Article 6, Section 3, Paragraph 4 of the 87 Constitution provides that upon the filing of a verified complaint impeachment by at least one-third of the members of the House of Representatives, trial by the Senate shall forthwith proceed. At ito ho yung dahilan kung bakit ang ating Senate President nagpagawa agad ng robes, pinrepair ang bulwagang ito, at hindi natin sinasabi, Mr. President, na mababaliwala yung mga binanggit ni Senator Bato, Judge Senator Bato, Judge Senator Bongo, tungkol po doon sa impeachment complaint. Hindi din po natin binabaliwala at kailangan talagang mapag-usapan natin yung tungkol sa one-year ban, yung pong tungkol sa jurisdiction ng impeachment court to make sure that the representatives representing the House of Representatives shares the same intention as the 19th Congress, ito pong 20th Congress ng HOR. Number 2, Mr. President, yung Article 11, Section 3, Paragraph 6 na binanggit po kanina ng ating minority leader. Ang Senate's role is to try and decide all cases of impeachment. Kaya po, sa totoo lang, Mr. President, tinignan ko ho yung konstitusyon, hindi ko po makita kung binibigyan ng authority ang Senado para i-grant yung to summarily dismiss, Mr. President, ang isang impeachment complaint. The power of initial determination belongs solely to the House, ang Senate magta-try. Mr. President, nung pong panahon ng impeachment ni then Chief Justice Corona, may motion po during the trial, yung second day, wherein the defense challenged the validity and legality of the proceedings. And in connection with the initiation of the impeachment complaint of the House of Representatives, the defense argued that the verification of the impeachment complaint was fatally defective and should thus be dismissed. Ang impeachment court po ruled in favor of the prosecution on the said motion, and arguing that the impeachment complaint was made in accordance with Paragraph 4, Section 3, Article 11 of the Constitution. So, yung defective, na fatally defective, kanina nabanggit po, kaya po ako nabuhayan ng loob dahil may nabanggit po kanina si Senator Alan, si Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Bongo, tungkol po doon sa checking yung House of Representatives.
kung sila ba ay interesado pa, kung sila ba ay naniniwala na tatawid mula sa 19th to 20th Congress ang impeachment na ito, kailangan po natin makita ito at malaman. And if that is the motion, Mr. President, I am more than willing to support that motion because para sa akin, and this is my own personal opinion as a senator judge, hindi po madidelay ang impeachment trial. Hindi po maaapektuhan ang impeachment trial sapagkat ibabalik po natin sa kanila at sasabihin natin, meron ba itong verified complaint na ito? Ito ba ay inyong sinusuportahan pa rin sa 20th Congress? So, Ginoong Pangulo, for that reasons, I would again reiterate my objection to the motion to dismiss, Mr. President. Usaping impeachment. Ayan nga po, nag-survive yung bagong majority, naka-isang linggo uli sila at critical pa rin dahil nandyan pa rin yung the usual po sa Senado yan na may coup, may counter coup, may power struggle, nag-aagawan, sino ba talaga ang magiging majority, sino ba ang minority. Pero ang mahalaga dito ay yung tinatawag nga natin kahapon, it's not a statement but more of an aspiration or a hope that the 13 senators who stood firm on their principle will really be the Patriot 13. Sana ay manindigan sila, wag magpatakot, wag silang mabuwag bilang bagong majority at manindigan sapagkat marami pong lumalabas na usapin, kesyo yung kasunod nito pag napalitan, yung kasalukuyang majority na pinamumunuan ng Senate President Alan Peter Cayetano on the table na umano, base sa mga laganap na kwentuhan, ay yung no election sa 2028 o di kaya yung CONAS, yung Constitutional Assembly na mainit na rin biglang pinag-uusapan. Ang layunin lang naman ito ay mapalawig, mapahaba, mabigyan ng term extension yung mga kasalukuyang nakaupo. Kaya patuloy pa rin yung ating pakiusap sa inyo na tama ito si Julian Yap. Julian Yap, maraming salamat. Support Patriot 13 sa Senado. I hope they will remain true to their convictions, they will remain true to their belief and their principles, at they will remain true to the Filipino people. Bakit mahalaga na ito mamanatili yung kasalukuyang liderato at mayorya ng Senado? Sila po kasi yung titingin din. Tatandaan ninyo pag ito ay nag-adjourn na ng June 3 or June 4, babalik ito sa SONA, yung SONA. At sa SONA yan, magsusumiti na naman ang Executive Department nung panukalang budget for 2027. Kung ito ang mananatiling mayorya at ito ang mananatiling liderato ng Senado, somehow, if these 13 senators will remain true to their commitment to side with the Filipino people at ayusin na ang problema ng ating bansa, meron tayong pag-asa na meron ng bubusisi at susuri dito sa panukalang budget na isusumite sa pagkatapos ng SONA. Meron ng sisilip, meron ng pipigil diyan sa mga unprogrammed insertions. Mapipigil na yan. Mapipigil na, sana matuldukan na. Yung mga kaso, bigla na lang naglalabasan. Yung kaso laban nga kay Senator Escudero, kay Cheese,
na yung kanyang illegal contribution nandyan. Apparently, yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada ay hindi tayo magugulat kung lalabas ang warrant of arrest ni Senator Jinggoy Estrada next week. But again, sana magbuklod-buklod yung 13. Maaabatan ito kung sisimulan nga ni Senadora Pia Cayetano yung Blue Ribbon Committee hearing agad-agad. Forthwith, paspasin na yan. Long overdue yan eh. Last year pa yan eh, hindi na nga nausad-usad eh. Yung kontrobersiyang yan na bumalot sa ating bansa, kanya lugmok ang ating ekonomiya. Bukod sa nangyayari diyan sa Iran, huwag kayong maniniwala na kaya bagsak ang piso, kaya bagsak ang ekonomiya, matamlay ang ating ekonomiya dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Hindi totoo yan. Ulitin ko, pagtutuwid lamang. Nung pumutok itong flood control corruption issue, pag ganun na yung trajectory ng ating ekonomiya. Ang prueba, 3.9% ang ating GDP ng third quarter last year. Ulit-ulitin natin to bilang tugon sa nagtanong din kanina para hindi sila makapanlin lang. Parang wrong invocation din ito ng RA 9851 eh, 'di ba? Pero yung pagbagsak ng ating ekonomiya dahil ito sa corruption issue na bumabalot sa integridad ng ating pamahalaan. Natatakot yung mga mamumuhunan, whether foreign or local or domestic investors. Ayaw bitawan ang kanilang pinaghirapang pananalapi sapagkat hindi pa nare-resolba ang usapin at issue ng flood control corruption. Kaya sana ay patuloy na magtulungan, magprotektahan, magkaisa yung 13 senador, hindi magkaroon ng pagbabago diyan sa liderato ng Senado na makaasa naman tayo ng isang patas na pagdinig. Hindi yung mauwi na naman sa pagsusulong ng immediate short political victory sa mga nakasalukuyang nasa pamahalaan, sa administrasyon, pero at the expense of what? The institutional integrity, nasasakripisyo yung long-term constitutional stability of our institution. At pag sinakripisyo mo yung long-term constitutional stability of our institution and of our government and of our governance, nawawala ang kumpiyansa ng higit na maraming mamumuhunan. Yan po yung downside niyan. Yung impeachment, antayin natin yung magiging tugon ni VP Inday Sara Duterte through her defense team, through her lawyers. Ano raw ba ang magiging epekto kung hindi aharap ng personal si VP Inday Sara Duterte? Sabi ko, ayoko mag-speculate, ayoko manghula. We have to wait and see, and we have to leave it to the sound discretion and wisdom and the legal eyes of his legal team, of her legal team. Tingnan natin kung ano ang magiging payo sa kanya ng kanyang legal team. Dapat ka bang humarap dyan o hindi? Kung sa pananaw nila na wala naman talagang probable cause at nalabag yung kanyang tinatawag na due process at hindi siya binigyan ng due process, pinagkait sa kanya yung equal protection of the laws, immediately they can move for the dismissal forthwith of the articles of impeachment dahil ito'y labag sa saligang batas. But as I have said during my interview prior to our podcast today, full disclosure, I am not in any way part of the legal or defense team of VP Inday Sara Duterte. Unahin yung mga kawatan na involved sa flood control project. Yan ang dapat, yan ang mas interesado ang mamamayang Pilipino. Hindi dito sa walang katuturan, walang sustansya, walang substance na huwad na impeachment complaint na naman laban kay VP Inday. Ito rin essentially the same allegation na itinapon, ibinasura ng Korte Suprema last year. But unfortunately, wala tayong magagawa. Nakalagay sa ating saligang batas yan eh. Na maaari kang magsampa basta't hindi lamang papasok sa loob ng 1-year prohibition period or 1-year bar rule. O pagkatapos ng maaari ka na uli.
magsampa ng impeachment. So, yan ang ating antabayanan ngayong paparating na linggo, itong papasok na linggo. Sana ay patuloy na magsama-sama, magbigkis-bigkis. Yung 13 senador, which I referred to yesterday, more of an aspiration, more of a hope that they will really be true patriot, the true patriot 13. Walang maghuhudas sa kanila. At sila'y magbubuklod-buklod, magsasama-sama at gawin. Yung matagal nang hinihingi, inaasahan at inaasam-asam ng bawat Pilipino na maging tapat sila sa saligang batas, hindi sa mga, alam ho ninyo, ang mga politiko may term limit lang naman yan. Pero ang ating saligang batas, it's there. That's why we should work together na maprotektahan natin. We have to uphold, we have to defend, we have to respect our Constitution. Sapagkat pag hindi na natin respeto yan, para mo sinabing wala ng batas. Ang taong bayang excited sa flood control ghost project issue. Kung sino ang mastermind, hindi sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. I agree with you. That is why I hope na pakikinggan tayo ng namumuno ngayon dyan sa Blue Ribbon, yung panawagan at expectation ng mga mamamayang Pilipino, simulan na, buksan na, restart, reignite the Blue Ribbon Committee investigation on the 1.7 trillion pesos lang naman na flood control corruption. Yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Actually, para malayo nga yung sinabi ko. Sabi ko, 215 nung Webes, pero pumalo pa rin po ng 257 eh. So, ang actual po expectation ko po nung araw na yon ay papalo lang po ng 235 po yung boto. Pero 257. Yung pong 257 ay 80% ng kabuuan po ng Kamara. So, overwhelming po yung boto to impeach the Vice President. At tama po kayo na even within the strongest bailiwicks of the Vice President and the Dutertes within Mindanao, within Cebu, within Visayas, hindi po ito nag-turn out for the Vice President. So, I think that point needs to be made. And going into the Senate, dapat yun din po yung talagang makita ng lahat ng mga political actors, no, na talagang nagsalita po yung Kongreso from all sides and shades and persuasions that there is a reason for impeaching the Vice President a second time under two different Congresses. No? So, sa pagpasok po ng Lunes, tama po yung binabanggit kanina, yung kabuuan po ng 11-person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado ng alas 3 ng hapon, May 18, para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court. Batay po doon sa pronouncement at liham ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho yung dahilan? Bakit ho kami magpupunta roon? Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. No, kasi siyempre, ang talaga naman pong mayor na partido dito po sa trial na ito, yung pong partido po ng Kamara, no? Bukod po dun sa partido po ng Vice Presidente. Limited pa ho yung papel, no, ng Kamara dito po sa araw na ito, pero mahalaga po masaksihan po officially ng prosecution panel yung po magiging kaganapan sa araw po na ito. At inaasahan ho namin na talagang magko-convene sa araw po na ito yung po Senate Impeachment Court at gugulong na sa wakas ito po trial ng atin po pangalawang Pangulo. Tingin ko po doon sa pagdidesisyon po ng mga kinatawan nung pong araw na ito, lahat po ng mga binabanggit po ninyong konsiderasyon ay nailakap, no? Doon po sa arithmetic nung po pagdidesisyon po ng mga kinatawan.
At tingin ko kahit po yung survey na binabanggit ninyo, kung saan in dead heat si Vice President Sara Duterte at si Senator Raffy Tulfo, at malapit na malapit yung pong lamang on a head-to-head ni Vice President Leni Robredo at ni Vice President Sara Duterte, tingin ko po nag-unmask po yun kasi nung aura ng supposed invincibility ng atin pong pangalawang Pangulo. So, tingin ko nakapag-ambag po ito doon sa dagdag pong tapang ng atin pong mga kinatawan na manindigan po ng araw na ito at i-impeach po si Vice President Sara Duterte. Halos 90% ng Pilipino ay ayaw sa People's Initiative. Ayaw paglaruan, hindi sang-ayon, nakalikutin, baguhin at paglaruan ng mga kengkoy at komedyante, lalo na dyan sa Senado, ang ating saligang batas. Fast forward today, nandyan na naman yung pagtatang ngayon at mainit na talakayan din sa mga Filipino communities kahit sa panig ng mundo. Ito rin yung ating tatalakayin. Bakit mapanlin lang at nakakamuhi itong ginagawang tangka na paglaruan, muling paglaruan ang proseso, yung sagradong proseso ng pag-amyenda sa ating saligang batas. Yung CONAS, pag tiningnan po ninyo, yung magkahiwalay na salitang yan, yung con, ang ibig po sabihin sa diksyonaryo ng con sa Ingles ay deceptive. Kaya yung ating title, mapanlin lang, deceptive. Yung as is the but, yung puwet. Pero doon po sa lingwaheng kalye, ang ibig pong sabihin ng as ay detestable. Ibig sabihin, nakakamuhi. Yan po yung con-as. Mapanlin lang na at nakakamuhi pa. Deceptive and detestable. Pag titingnan ninyo, talagang deceptive. Sinasabi nila na yung mga nagpapanukala nito, nais lamang nilang mapalawig ang kanilang termino. Pinag-uusapan yung term extension bilang incentive, buksan lang ninyo yung saligang batas, baguhin natin at para meron kayong incentive, magkakaroon ng term extension. At ayan nga yung mainit na binanggit kahapon dyan mismo sa sesyon ng Senado, yung term extension para mapalawig at talaga makumbinsi yung mga mambabatas, whether sa Senado o mababang kapulungan, na muling kalikutin, pagtangkaang kalikutin at paglaruan ang ating saligang batas. Wag po tayong pumayag. Hindi po kasi ordinaryong papel, ordinaryong pamphlet, ordinaryong libro, ordinaryong dokumento ang ating saligang batas. Ang talagang mapanlin lang at talagang nakakamuhi ay yung mga hilaw na dilaw, yung mga nagpapanggap na dilaw, yung mga army umano ng ni Tita Cory Aquino, nung mga follower umano sa ideology ni Ninoy Aquino. Alam mo ninyo, lalo na yung mga kabataan, ang tawag sa 1987 Constitution, it is often referred to as Cory Constitution. Kasi nga, ito ay produkto ng Proclamation number 3 noong 1986. Nagkaroon tayo ng Freedom Constitution at nag-issue ng Proclamation number 3 habang nagkakaroon tayo ng Constitutional Assembly. No, yun yung naglimbag ng ating 1987 Constitution. Kaya tinatawag itong Cory Constitution. Bagamat maraming mga kunwa-kunwaring dilaw, and again, in fairness to the real yellows, yung mga tunay na lumaban nung panahon ng diktadorya, hindi yung mga pekeng dilaw ngayon,
yung mga hilaw na dilaw, talagang hindi sila papayag na galawin ang ating saligang batas. Kay Spencer Aryan, mabuhay ka dito sa South Korea. Hi, at meron din tayong kasama mula sa Taiwan at Libra 1969 Girl. Maraming salamat sa iyong panunood at syempre marami din tayong kasama mula sa ating sariling bansang Pilipinas, ang ating pinakamamahal na Pilipinas. So ito ho yung ating pinag-uusapan. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong magpapalinlang dito sa mga nakakamuhi na personalidad na tila ginagawang comedy o komedya ang trabaho ng Senado. Alam naman ninyo kung sino yung komedyante dyan na ang trato sa ating saligang batas mistulang props lamang ng kanyang noontime show. Ginagawa niyang props lamang ang ating konstitusyon. Dapat kayong magalit sapagkat yung saligang batas na yan ay hindi props ng isang noontime show. Hindi ito pwedeng gamiting props sa isang comedy skit ng Knock Knock Who's There. Hindi ito pwedeng gamitin bilang props sa isang comedy skit na bulagaan. Hindi ito pwedeng paglaruan at lalo pang hindi pwedeng ipagkatiwala sa kamay ng isang payaso, ng isang komedyante. Paglaban natin ang ating saligang batas. Ito ay sumasalarawan ng ating mga pangarap, aspirasyon at direksyon bilang isang lahi, dakilang lahing Pilipino at isang bansang Pilipinas. Huwag natin itong hayaang paglaruan. Hindi ordinaryong dokumento ang ating saligang batas. Alam yan ng ating mga dapat. Alam ito dapat ng ating mga magbabatas, ng ating mga law experts, ng ating mga mahistrado, yung ating mga law students, ang ating mga abogado. Ang usapin po ng pagtatanggol sa ating saligang batas ay isang seryosong usapin na hindi ho natin pwedeng basta ipagkatiwala sa kamay ng isang nagpapanggap na siya na raw ang pinakamatagal na senador ng ating lipunan, pabalik-balik sa Senado. Hindi nyo ba naisip, kapag ka ikaw ay naging senador na ng 2 term, 12 years po iyon. Subalit pagka ikaw ay naging senador na ng 4 na terms, 24 years po iyon. At babalik ka pa sa iyong pang-5 term. Bali magiging 28 years ka, 30 years kan lahat. Bakit kinakailangan pabalik-balik ka sa Senado? Ano pa ba ang hindi mo nagawa? Sa loob ng halimbawa 2 terms, naka 12 years kang senador. Bakit kinakailangan ka pang bumalik for a 3rd term? Ano pa ba ang hindi mo nagawa sa loob ng 12 years? At kung meron kang hindi nagawa sa loob ng 12 years, tanungin natin, bakit hindi mo nagawa? O dili kaya, bakit hindi mo ginawa? At kung babalik ka pa for 3rd, 4th, 5th terms, mabigat na yan. Ginagawa mo na lang tambayan ang Senado. Hindi na tayo dapat pumayag niyan. Yung 2 term, acceptable pa yan. Sapagkat sa kabuuan, 12 years yan. At mari, talagang tinangkili ka ng mamamayang Pilipino dahil maganda yung ginawa mo. Pero kung wala ka ng ginawa at pabalik-balik ka pa, may 3rd term ka, may 4th term ka, may 5th term ka, sa kabuuan, mahigit 20 taong ka ng senador, ano pa ang hindi mo nagawa? Bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo nagawa? At ano pang gagawin mo? Bakit pabalik-balik ka? Ginagawa mo na lang tambayan, istambayan ang Senado. At sa pagiging tambayan mo ang Senado, huwag mo namang paglaruan. Pati ang ating saligang batas. Sagrado yan, bay. Huwag mong paglaruan. Huwag mong gamitin at tratuhin na mistulang props sa isang comedy skit, sa isang comedy show, katulad ng Knock Knock Who's There, o kaya bulagaan. Sapagkat diyan patuloy na lalaban ang mamamayang Pilipino, ipagtatanggol natin ang ating saligang batas. Huwag ho tayong pumayag. Sa tama si Yvonne Castiva, ang sabi ni Yvonne Castiva,
Power lang talaga ang gusto nila. Subalit hindi rin naman tayo pwedeng papasa lang natin sa kanila. Meron din tayong pagkukulang bilang mga Pilipino. Sabi ni Larry Mariano, pagkagahaman na iyan. Pero tingnan din natin para hindi na maulit yung ganitong palagi ang tangkang salaulain ng ating saligang batas. Huwag na kasi natin hayaan na gawing tambayan ng iilang pabalik-balik sa Senado. Pabalik-balik. Meron nga dyan nakakailang termino na ni hindi man natin narinig ang tinig. Meron sanang pagkakataon kahapon, subalit ang nagsalita pa para sa kanya ay si Senador Dante Marcoleta. In fact, nung nagkakaroon ng change of leadership, nung nagkaroon ng pagbabago sa mayorya, ang daming nagko-comment noon, nakikita ko sa iba't ibang social media page na sayang, sana man lang kahit umubo siya. Referring to this very quiet senator, yung chairman po ito ng Committee on Silence. Sana man lang kahit umubo siya at nagsabing excuse me po, happy na raw sila at narinig ang kanyang tinig kahit minsan at sulit na yung pabalik-balik at paulit-ulit siyang nandyan sa Senado. Hindi ho kasi pwedeng arte-arte lang ang Senado. Kinakailangan ito, seryosohin natin. Si Selavi, mapagmasid tayo at manindigan. Yun po ang punto ng ating live podcast today. Linalabanan natin itong mapanlinlang at nakakamuhi na con-as. Again, ang con-as, tingnan ninyo sa inyong diksyonaryo. Ang con, ibig sabihin deceptive, mapanlinlang. Ang as, bukod sa puwet, ang ibig sabihin yan, detestable. Ibig sabihin talagang nakakamuhi. Yung talagang pangit ang ugali. Yung talagang wala kang makitang kahit anong kabutihan ng isang tao. Kaya ito ang ating pamagat ngayon, mapanlinlang at nakakamuhi. Sapagkat ito rin ang tama si Mitch. Si Mitch BT, sabi niya, kaya pabalik-balik itong mga ito, hindi marunong makontento. Tama. At wag nating kalilimutan yung linalaman ng affidavit nung 18 sundalo. Hindi pa tapos iyan. Hindi ba na naghatid ng mali-maletang pera sa opisina diyan sa Baclaran. Dapat yan ay gawin din bahagi ng muling pagbubukas ng Blue Ribbon Committee hearing or investigation diyan sa nakakamuhing 1.7 trillion pesos more or less na flood control corruption. Dapat yan ay ito maganda rin ito. Ang sabi ni at N8A_2050. Struggling to get traffic? You're missing out on the world's most powerful platform, TikTok. Spend 136,000 Pakistani rupees in TikTok ads credit. No more worrying about low traffic. TikTok's billion-strong active user pool helps your business quickly find targeted audiences. Claim today. Sa social media, pinagtanong ko ito, ang sagot daw ng taong ito, nagbibiroan lang daw sila nung nagkaroon ng pagpapanukala ng con-as. Kita ninyo, talagang mapanlin lang. Nagbibiroan kasi nahuli, nabuking, nabisto. Nakakamuhi sapagkat ginagawa tayong tanga. Ginagawa tayong gago dahil nagbibiroan lang daw sila. Pwede mo bang gawing subject ng biroan o comedy mo o joke mo itong usaping napakahalaga na pagpapalit, pagbabago, pagrebisa, pag-amyenda sa ating saligang batas. Huwag tayong pumayag. Kahit biro, hindi ito dapat daanin sa biro dahil highly political charge na ang ating klima o temperatura diyan sa Pilipinas. Magbibiro ka pa ng ganyan, it is not only uncalled for, it is deceptive and it is detestable. Nakakagalit, mapanlinlang ka at nakakamuhi ka. Meron ding sumagot dito na kunawala mahirap daw kasi
kapag ka ikaw ay produkto ng One Ball University at ang iyong guro ay si Miss Tapia. Hindi ko lang nakita dito eh. Ang bilis eh. Oo, si Miss Tapia ang iyong naging guro at diyan mo natutunan lahat. Kaya ikay isang napakahusay manlinlang at nakakamuhi ka na at produkto ka ng One Ball University. So wag tayong pumayag na yung mga ganitong uri ng mga lingkod bayan ay paulit-ulit nating dadalhin diyan sa Senado. Labanan ho natin yung mga nagtatangkang salaulain ang ating saligang batas. Yung mga banal at nagbabanal-banalan, yung mga nagpapanggap na hilaw na dilaw, ipagtanggol ninyo yung Cory Constitution, yung mga banal, yung CBCP. Ang galing ninyo, ang bilis ninyong magpuna. Accountability, transparency, yes to impeachment. O ngayon, dito sa CONAS, bahagi na rin ba kayo ng CON at AS? Kayo ba'y mapanlinlang at nakakamuhit? Dapat na rin dapat na rin kaming magalit at talagang nakakamuhi na ang inyong pag-uugali. Yung mga miyembro ng CBCP, hindi lahat. Subalit yung mga palagi ang nagsasalita on behalf of the CBCP. Ano na? Tahimik pa rin kayo diyan sa nangyaring paglusob at pagsugod sa Senado? Nagkaputukan na? Tahimik pa rin kayo? Eto, meron na namang bagong tangka. Nakalikutin, paglaruan, yurakan at salaulain ng ating saligang batas, tahimik pa rin ang CBCP. Pero napakaingay doon sa huwad na impeachment laban kay VP Inday Sara. Itong usapin ng ating pagtutol sa CONAS. Again, CONAS. Con, deceptive, as, detestable. Sa Tagalog, mapanlinlang at nakakamuhi. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Paglaban natin, tutulan natin. Sapagkat hindi na bababa sa pwesto tong mga ito pag hinayaan natin. Kaya nga tayo merong periodic election because that is the freest form of exercising our democracy and our freedom of expression, of speech, of choice. Huwag tayong pumayag at hindi sa kamay ng mga nakakamuhing politikong ito. Di pa ba tayo natuto? Yung trilyon-trilyong pisong nawala dahil inanod sa baha ng korupsyon, di pa ba tayo natuto? Hindi pa nga tapos ang labang yan. Hindi pa nga napapanagot yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyong piso. Hindi pa rin napapanagot yung mga nasa likod kung bakit daan-daang Pilipino ang namatay dahil inanod ng tubig baha. Nalunod, nalubog ang tahanan, nasira ang kasangkapan, nasira ang mga sasakyan, yung iba'y nakautang pa at hindi pa nababayaran. Hindi pa ba tayo nagagalit dyan? Maraming salamat po sa mahigit 1,000 live viewers natin at sana ho'y patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe sa YouTube. At ganun din po sana ay patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow sa Facebook. Yung naririnig po ninyo ay kampanya po rito. Meron pong nalalapit na eleksyon dito for mayor. At ibang-iba po ang kampanya nila rito kumpara sa Pilipinas. Dito po, you will really find it boring. Ang nakasakay sa isang sasakyan na may LED, yung kandidato lang ng mayor, mag-isa lang siya. At yung mga kanyang nangangampanya, iilan lang. At napakalinis po ng mga pader nila. Sasabit lang sila na tarpaulin and at the end of the campaign, tatanggalin na ho yan. And I think because subsidized ng pamahalaan ang kampanya rito, hindi ho kagaya sa atin. Hindi nila inaamin, ayaw nilang magsabatas na dapat subsidize yung kampanya ng mga lehitimong kandidato, yung mga lehitimong political party. But ang katotohanan, ipokrito po kasi yung ating mga batas. Ang katotohanan, more than subsidize, funded po ng gobyerno ang kampanya ng mga nasa pwesto. Andyan ang AKAP, andyan ang AYIX, nandyan ang MAIF, nandyan ang TUPAD, nandyan kung ano-anong ayuda. Pera ng gobyerno yan, pera nyo yan, pera natin yan, buwis natin yan.
Kaya yan talaga hindi lamang subsidized, talagang funded ng gobyerno yung kampanya ng mga incumbent. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dapat yan gawin ng merong subsidiya ng pamahalaan provided yung legitimate candidate at yung legitimate political party or parties lang ang magka-qualify. Pero yung sasabihin mong hindi maaari yan, walang pera gobyerno, gobyerno ang gumagastos. Ang vote buying ng mga nakapwesto, yan yung AKAP, IX, MAIP, yung TUPAD at kung ano-anong ayuda. So dito tayo sa ating mapanlinlang at nakakamuhing pamagat, wag ho tayong pumayag na paglaruan at kalikutin, yurakan at babuyin lapastanganin ng ating saligang batas ng mga komedyante at kengkoy dyan sa Senado. Hindi ito, ulitin ko wag kayong pumayag na tratuhin bilang props. No, wag tayong pumayag ng ating saligang batas ay tratuhin bilang props ng iilang komedyante na akala nila ay nasa noontime show pa rin sila habang sila'y nagtatrabaho bilang mambabatas at inaantay ang kanilang segment para mahirit nila yung kanilang linyang knock-knock, who's there, o kaya bulagaan. Huwag tayong pumayag, mapang-abuso na yan. At maraming salamat din sa iyo at Rick Hen Valencia. Thank you for your service. Marami rin pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pag-agapay sa ating programa. So yan po yung unang bahagi, yung mapanlinlang at nakakamuhi. Huwag tayong pumayag dyan sa ating PONAS. Bantayan natin, paulit-ulit kong sinasabi, suportahan natin. Magpayag kayo ng suporta at pakikisa doon sa Patriot 13. At itong Patriot 13, yung 13 senador na bumubuo ng kasalukuyang mayorya, atin silang suportahan nang sa ganoon hindi sila mahinaan ng loob, hindi sila masiraan ng loob, at patuloy silang tumindig para sa bansa. Para sila'y patuloy na maging Patriot 13. Bantayan din natin. Baka pagdasal, suportahan, magpatid kayo ng inyong message of support dito sa Patriot 13 para maiwasan nating magkaroon ng traitor amongst the 13. Para walang tatalikod dahil pagka yung Patriot 13 ay manatiling tapat sa kanilang sinumpaang at katungkulan na laging magsisilbi para sa Pilipino at para sa ating inang bansa, panalo ang Pilipino. Kaya wag nating pahintulutan na meron sa kanilang manghinaan ng loob. Dahil pagka yung Patriots 13, merong tumalikod dyan, babantayan natin kung sino. Wag naman sanang ipag-adya, wag naman sanang mangyari, at wag naman sanang ipagkaloob na dyan sa Patriot 13 ay magkaroon ng traitor sa 13. No? So, wag tayong pumayag, labanan natin itong mapanlinlang at nakakamuhi na CONAS, yung panukalang Constituent Assembly. Huwag tayong pumayag. Again, sa Ingles, yung con, when you look at the word into your dictionary, it means deceptive. At yung as, ibig sabihin yan, detestable. Sa Tagalog, nakakamuhi. Yung mga nagsusulong at nagtutulak ng CONAS, bukod sila'y mapanlinlang, nakakamuhi ang mga karakter nito. Nakakamuhi ang mga pagkatao nito at hindi dapat pagkatiwalaan. Maraming salamat at si Galaxy kasama natin. Maraming salamat sa iyo, si Galaxy from Singapore. Ganon din si Tyson. Sabi ni Tyson, tama po, Attorney Vic, we are supporting the Patriot 13. Oh, please, let us support the Patriot 13 and let us continue praying for them na malapasan nila lahat ng pressure, lahat ng pananakot para wala namang maging traitor dyan sa Patriot 13. Maraming salamat. Ang ganda naman ng message nito. At Freeway Lane. Sabi niya, Freeway Lane, hindi buong araw ko kapag hindi kita marinig ng live. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Diana
Lityu. Kasama rin natin mapanlinlang at nakakamuhi nating pamagat ngayong araw. Kasali rin din po dito yung Blue Ribbon Committee investigation. Mapanlinlang at nakakamuhi. Natatandaan ninyo nung kay Senador Dante Marcoleta ang nagmamaneho bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nasa tamang direksyon yung tinatahak ng investigasyon. Subalit siya'y pinalitan. Doon nakita natin kung gaano mapanlinlang yung naging direksyon ng Blue Ribbon Committee hearing pagdating sa ghost flood control projects, doon sa substandard ghost flood control projects, at doon sa missing trillion pesos worth of flood control funds. Naging mapanlinlang at nakakamuhi naman talaga. Hindi pinatatawag yung dapat ipatawag, yung may kinalaman sa disbursement ng pondo ng pera ng Pilipino, kagaya ni, huwag ninyong kalilimutan, Secretary Mina Pangandaman, yung dating kalihim ng DBM, yung Yusek Adrian Bersamin. Hindi pinatawag yan. At ang dami pa yung naging poster boy nung dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Yung poster boy ng corruption, yung congressman ng 1st District ng Mindoro, si Arnan Panaligan. Yan, wag nating kakalimutan yan. At diyan naging masyadong mapalinlang ang direksyong tinahak ng Blue Ribbon na yan. Ngayon, mga kababayan, bago na naman muli ang chairman ng Blue Ribbon Committee at sana simulan na agad-agad yung pagdinig dito sa maanumalyang flood control projects para hindi na tayo muling mapalinlangan at talagang hindi na maging kamuhi-muhi yung magiging outcome. Dalawa na ho yung ginawang vice chair, si Senador Dante Marcoleta at si Senador Jinggoy Estrada. Nakikita natin na nagiging masidi yung pag-atake diyan sa Senado at yung ating mga senador dahil nakikita natin na kung ano-anong kaso. May kaso na namang bago si Senador Dante Marcoleta. Ganon din yung ngayon ay kasalukuyang mga pribadong tao. Si Mike Defensor, si Aristotel Viray at meron pang isa. Tinitingnan ko yung aligasyon. Mapanlinlang ho kasi yung sa plunder laban kay Senador Marcoleta. Senator Marcoleta is a good lawyer, meron siyang battery of lawyers at kaya niya ipagtanggol ang sarili niya. Pasimplihin ko po dahil yun ang ating layunin na may angat ang pampublikong diskurso, ang antas ng pampublikong diskurso at higit pong mamulat ang inyong kaalaman at higit pong madagdagan ang inyong kamulatan. Wala pong plunder doon sa aligasyon na tumanggap ng financial donation or contribution si Senador Dante Marcoleta. Meron na pong naging kahalintulad na kaso yan noong early 2000 na naging na desisyon na rin diyan sa tanggapan ng ombudsman nung mga panahon na yon. Hangga't hindi mo napapatunayan na yung perang idinonate kay Senador Dante Marcoleta ay government money, nasaan ang plunder doon? Private transaction nila yon. Hangga't hindi mo napapatunayan na merong kapalit na transaksyong hinilingi yung nag-donate o nagbigay ng kung ilang milyong piso bilang campaign contribution or donation or gift, walang plunder dyan. Kaya ito ay isa na namang bahagi ng mapanlinlang na aligasyon laban kanino? Sa isang kritiko ng mapang-abusong administrasyon. Nakikita naman natin, kitang-kita lahat ng pattern na yan. Kaya yung mga hilaw na dilaw na napakabilis humusga, nasaan kayo? Ngayong meron na naman nagbabadyang tangka na sa laulain yung Cory Constitution, yung hilaw na dilaw. But of course, we do not expect people from hypocrite people like you, yung mga hilaw na dilaw, yung alyansang Marcos Akbayan. Wala na ho yan. Yan, kabilang yan dito sa ating topic na papanlinlang at nakakamuhi. Sila yung sigaw ng sigaw dati ng kung ano-ano laban sa pamilya Marcos. Hindi lang kay Bongbong Marcos, sa pamilya Marcos. Ngayon, magkasiping na
ang akbayan at ang Marcos administration. Magkasiping na yung Makabayan at Marcos administration. Magkasiping na ang CBCP at Marcos administration. Magkasiping na yung mga hilaw na dilaw at ang Marcos administration. Magkasiping na yung mga grupo ng mga mahihilig sa saba at ang Marcos administration. So dito natin makikita, sadya silang mapanlinlang at nakakamuhi na. Nakakamuhi sapagkat, alam ho ninyo, bansa na natin ang nakataya. Naririto po ako ngayon sa South Korea. Nakakainggit kahit gabi. Ating gabi ka rito, madaling araw kang umuwi, mag-isa, mabababae, lalaki ka man, hindi ka ma-hold up, hindi ka mapapano. Hindi ibig sabihin walang, tama ito, si at Agnes Bombita, kain suka, Attorney Vic, tama, at takot sa batas. Ngayon, kabaliktaran naman. Hindi ba inaabuso na weaponize yung ating batas laban sa mga kritiko at naninindigan laban sa maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. So yan, mapanlinlang at nakakamuhi. Balik natin dapat agad-agad. Pakinggan na dapat ng mga senador, buo na kayo, nag-reorganize na kayo, simulan na muli agad-agad forthwith without unnecessary delay ang Blue Ribbon Committee Investigation on Flood Control Corruption. Yan ang gustong makita. Yang resolution na yan ang gustong makita ng mamamayang Pilipino. Hindi yung huwad na impeachment. Alam naman natin walang basihan yung impeachment na yan. Alam naman natin na lahat yan ay meant to politically assassinate and try to eliminate at the earliest possible opportunity the chances of Vice President Inday Sara Duterte in the forthcoming national election. Gusto nila siyang patirin, gusto nila siyang madapa at pinipilit nila sila, sinisikap nilang patirin si VP Inday Sara Duterte. Yung mga hilaw na dilaw, bakit pa hindi kayo lumaban ng patas? Meron namang eleksyon. Kung ayaw ninyo, halimbawa ayaw ninyo kay VP Inday Sara na maging presidente sa 2028. Wala namang namimilit sa inyo na ikampanya si VP Inday. Wala rin namang namimilit sa inyo na iboto si VP Inday. E di ikampanya ninyo ng buong husay ang inyong mapupusuan o mapipisil na kandidato. Iboto ninyo yung inyong mapipisil at susuportan at ipangangampanyang kandidato. Bakit hindi kayo lumaban sa isang patas na paligsahan kagaya ng isang malaya at demokratikong eleksyon? Una dilaw mga entitled ang gusto, pagka gusto, kahit ano pang babaliing batas gagawin nila. Kaya wag tayong pumayag na magpatuloy yung ganitong mapanlinlang na pamumulitika ng mga hilaw na dilaw, yung mga puwersang nagsanib at yung alyansang Marcos Akbayan. Talikuran nyo na po yung alyansang Marcos Akbayan. Talikuran nyo na rin po yung alyansang Marcos Makabayan. Hindi po makabayan ang mga yan. Talikuran nyo na rin po yung alyansang Marcos at simbahan. Yang simbahan, walang bukang bibigyan pagka may kalamidad, kung hindi, second collection, be more generous, and you will be rewarded. Paano maging be more generous? Ang daming ang pera nakikita ninyo, trilyon-trilyong piso, ninanakaw, inaanod ng baha. Pero wala kayong pahayag. Hindi ninyo pinukundina, hindi kayo nagsasalita ng anuman laban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Kagaya na lamang nung Blue Ribbon Committee Investigation on Flood Control Scam, patawag na kaya itong si Congressman Arnan Panaligan. No, yung Congressman Arnan Panaligan, patatawag na kaya ito sa ilalim ng bagong liderato ng Blue Ribbon? Yung mga mamamayan natin diyan sa Oriental Mindoro, yung 1st Congressional District ng Oriental Mindoro, hindi ito walang basihan. Tatandaan ninyo, yung privilege speech ni Ping Lacson, nung bago siya maging chairman ng Blue Ribbon, ang kanyang poster boy ng corruption, ang kanyang poster boy ng substandard
or Ghost Flood Control Projects ay yung first district congressman ng Oriental Mindoro na si Congressman Arnan Panaligan. Tanong, ito ba'y ni minsay pinatawag? Narinig ba ninyo ang boses nito? Ito ba'y nakasuhan? Meron bang investigasyong isinilalim ang taong ito? To be fair to the man, hindi naman agad-agad siya ay guilty. Subalit dapat siya ay bigyan din ng kanyang right to due process at equal protection. Ipatawag, dinggin ang kanyang panig. Bakit ikaw ginawang poster boy ng corruption ni Ping Lacson? May katotohanan ba sa Ghost Flood Control Project sa iyong distrito at sa iyong probinsya? May katotohanan ba sa mga substandard Ghost Flood Control Projects na kahalintulad nung naging content, nung naging konteksto ng naging pahayag ni Ping Lacson nung ikaw ay ginawang poster boy ng flood control corruption? Yan yung mga dapat itanong at sana ay ipatawag ang mga kagaya nito ni Adrian Bersamin, ni Mina Pangandaman, itong mga taong dapat matagal nang ipinatawag ng Blue Ribbon. Siyempre, huwag din nating kalilimutan, ipatawag na yung 18 sundalo. Yung 18 sundalo na nag-execute ng affidavit at sinabing mali-malitang pera ang kanilang inihatid sa kung kani-kaninong malalaking personalidad. Dapat yan ay ipatawag na. Ano na ang nangyari doon sa kaso laban kay Martin Romualdez na mukhang mauuna pang maresolba yung kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta at 3 iba pa na ngayon ay wala naman sa gobyerno. Hindi ba si Mike Defensor, pribado, si Aristotel Biray, pribado, negosyante, meron pang isa, hindi ko lang nakuha yung pangalan. Baka mauna pa yung resolusyon ng kakabagong 10 kaso lamang laban kay Senador Dante Marcoleta kesa dito sa resulta ng investigasyon sa kaso laban kay Martin Romualdez. Kaya ito nga ulit ang ating pamagat, mapandinlang at nakakamuhi, no? At nakakamuhi. Yes, hindi ko lang alam ang paano sabihin ng pangalan mo. Yes, I am enjoying my stay in South Korea. Maraming salamat sa iyo. Sabi ni at Agnes Bombita, yan ang sigaw ng tao. Dorpia Cayetano, sana pakinggan mo ito, yung sigaw ng mamamayang Pilipino. Or the idea eloquently espoused by Senator Joel Villanueva. Sabi po sa Section 88 of Rule 30 of the Rules of the Senate, the sponsor or any motion or measure, the sponsor of any motion or measure may withdraw or modify it before its amendments or resolution or before a nominal vote is ordered on the same. Before Senator Pimentel, Senator Judge, Minority Leader Pimentel spoke, clarify lang po ni Senator Bato that he's standing, itutuloy po niya yung motion, and I think hindi niya kinonsider ng motion to amend yung statement ni Senator Bato. But after hearing Senator Bongo, after hearing Senator Joel Villanueva, after hearing the Majority Leader and Minority Leader, I ask you for some patience. Just hear me out on a very practical approach to this. No? You know, every time I'm confused or di ko malaman yung sagot, I go to Jeremiah 29:11 that states, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Things. We can dismiss it today, we can remand it to the House of Representatives, or pwede natin ituloy bukas. If we dismiss it today, based on the ground that it is violated the Constitution at more than once na po ito na-file in 1 year, we don't have enough time today to debate that. As the Minority Leader said, yes, we can take judicial notice of the dates, pero I wanna see the documents. Kailan ba talaga nag-file, sino final, etc. So aabot tayo bukas and even tomorrow with 23 opinions dito,
My point is, Mr. President, I cannot in conscience, as a lawyer and as a senator judge, just make that rash decision that it violated the 1 year. I mean, ngayon ko lang nalaman na pwede yan, or if we were thinking about it the last few days, pero ang Supreme Court nakailang araw na, nakailang linggo na, hindi rin nagdedesisyon pa. So, mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato, na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed, that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong final. Yes, may mga Supreme Court decision. That's why I'm ready to consider it. Kung wala kasing Supreme Court decisions, walang mag-guide sa atin eh. Kung unang beses to na hinaharap natin ng impeachment at 4 ang final, whatever we decide, pupunta sa Supreme Court eh. Pero ilang beses na to pumunta sa Supreme Court eh. So meron ding guide, but do we have enough time right now? Second po, handa ba ang prosecution? Ang makakasagot lang po nun, not even the re-elected prosecutors. Remember po, magkakaroon pa ho ng session sa umaga ng SONA sa July. At mag-e-elect pa ng speaker. And based on that, i-confirm pa nila kung itutuloy nila to o hindi. Of course, by all indications now, itutuloy. But why will I assume that? Why will I also assume na 4 yung final? Hindi ko nakikita pa yung lahat ng dokumento. Pero lahat ng briefer nandito. Kung talagang kailangan mag-decide today, they give us a few minutes, we'll take judicial notice or ask our very able secretariat. No? The third is that hindi daw pwedeng tumulay sa 20th Congress. Pero lahat tayo po ay nag-agree na hindi natin mapipigilan ang 20th Congress na i-take up to. So, bibilisan ko na po if we dismiss it today, pwede ba mag-file ng motion for reconsideration yung prosecutors? If yes, kailan nila ipapile to? Tomorrow. Kung hindi tomorrow, sa 20th na to. So, all the arguments na sinabi ni Senator Bato, totoo din, dun na yon. Okay. If ituloy naman natin tomorrow, babasahin yung articles, bibigyan ng 10 araw, mag-issue ng summons, bibigyan ng 10 araw na sumagot ang akusado or yung the Vice President has been impeached, and then pwede yung prosecutors 5 days, aabot na tayo ng June 30 nun, hindi pa nagko-convene ang 20th Congress until the day nung SONA. So, in both cases, dismissed or tuloy, dun pa rin tayo magharap eh. Ano po ang benefit ng pag-remand? Again, excuse me everyone sa legal, moral, because I only had a few minutes to think about this. Kung sana si Senator Bongo ang nagpa-amend, I was willing to listen. Pero hindi daw yon amendment at hindi tinanggap ni Senator Bato. So ako nagmo-move ngayon na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. No, I cannot move myself na i-remand because may pending motion now. But I can ask him to amend his motion. And why will remanding be in the interest of justice and consistent with our oath of political neutrality? Kasi ang mangyayari nito, hindi pa binabasa yung articles of impeachment bukas, babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila violate yung 1 impeachment per year. Number 2, by the time they answer sa 20th Congress, prosecutors na ng 20th Congress ang mag-affirm na interesado kami na itutuloy namin to. And by that time, the 12 senators po who have joined the 20th Congress will have the wherewithal and the say-so how to proceed. So, I'm just looking from it from a practical point of view. It might not sit well with my colleagues. If I wasn't a lawyer, perfect yung aking pong sinasabi. But being a lawyer, kailangan ko rin pag-isipan. Pero tignan niyo lang po from a practical point of view. Pag dinismiss natin to ngayon, maibabalik din nila, Senator Bato. I-file din nila. Pagka naman hindi natin dinismiss,
doon din ang mangyayari. Pag niremand natin, may mangyayari. May malalim na pag-iisip ng mangyayari dito. That's why I'm asking Senator Bato if he will, again, consider amending his motion. I said, even myself, I am not in favor of taking judicial notice kahit may magsabing pwede. I'm sorry, Minority Leader, if it made it appear that I'm speaking for you. I'm agreeing with you na mahirap mag-decision ngayon on dismissal based on the grounds na binigay sa atin nila Senator Bato and Senator Bongo and our other colleagues. Mr. Presiding Officer, I was listening intently earlier in the exchanges of our good colleagues. And sa mga nakukuha ko, itong gagawin nating desisyon ay napakahalaga po. Dahil ito po ang magdidikta kung paano po tatakbo itong impeachment proceedings. Kung matutuloy ba, hindi ba matutuloy, o mareremand po. At narinig ko po ang ating kasamahan, si Senator Judge Bato de la Rosa, sa kanyang privilege speech earlier, na meron pong dalawang issue na lumalabas dito po sa impeachment or sa articles of impeachment. Unang-una ay yung articles of impeachment allegedly ay constitutionally infirm. No? Yun po ang aking pagkakaintindi sa kanyang talumpati kanina po. At pangalawa, itong articles of impeachment hindi ho pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ginoong Presiding Officer, itong constitutionally infirm ay tingin ko premature para po desisyonan ngayong gabing ito. Dahil hindi pa ho tayo nag-uumpisa sa trial proper. At hindi pa ho natin naririnig yung mga argumento ng prosecutor or ng defense. Ito po ay allegation na personally ako po, hindi ko ho nakikita pa yung dokumento. Hindi ko ho nakikita pa yung mga papeles kung talaga bang constitutionally infirm or hindi ho siya constitutionally infirm. Pangalawa, hindi rin po natin pa naririnig yung argumento ng mga kasamahan ho natin sa House of Representatives. Kung tatanungin ho natin sila, sigurado po ako sasabihin nila na ito ay constitutionally sound. Pero hindi ho natin naririnig po ho yan. Kaya ho, napakahirap po magdesisyon para sa akin ngayong gabing ito dahil gumawa ng desisyon, sa totoo lang, dahil po hindi pa ho natin nakikita yung mga dokumento at hindi pa rin ho natin naririnig yung mga argumento. At pangalawa, doon po sa issue ng crossover. Ako po ay sumasang-ayon sa argumento po ng ating ginoong presiding officer kahapon nung binanggit niya yung discussions during the 1987 Constitution. Kunin ko lang po yung aking notes. Kasi nagtatanong rin po ako, bakit ba ho dinisenyo ang Senado na mayroong 12-12? Kasi ho, kung ang Senado ay dapat mag-terminate at the end of every Congress, sama 24-24 po ang elections. 24 senators ang matatapos at 24 senators rin ang ihahalal ng taong bayan. Pero hindi ho ganun ang nakadesenyo ang Senado. Kaya sumasang-ayon po ako sa talumpati ng ating Ginoong Presiding Officer, malinaw na ang intention kaya ginawa pong 12-12. No? Kasi basic ho yan eh. Kung dapat ho tayo ma-terminate katulad po ng lower house,
dapat po lahat hinahalal. Pero hindi ho ganun ang disenyo. Ang disenyo po ay 12-12 para po sa mga ganitong sitwasyon na maitatawid po ng impeachment proceedings to the next Congress. But babalik po ako doon sa unang contention, which is the constitutional infirmity ng articles of impeachment. In my opinion, ito po ay premature para po desisyonan ho natin yung gabi. Dapat po marinig ho natin yung argumento ng mga prosecutors pagdating po ng impeachment trial. Dahil dadating ho rin tayo dyan sa impeachment trial. At doon po lalabas itong mga argumentong to at doon ho natin malalaman at maintindihan kung ito po ay constitutionally infirm at kung dapat po i-dismiss o i-remand or kung ano man ang action na gagawin po ng ating impeachment court. Siguro, Mr. President, bago ko i-restate, kasi yung confusion whether remanding is dismissing. Kasi ang sinabi ko po kanina, 3 ang action na pwede natin gawin. Ituloy as is, i-remand o kaya i-dismiss. Dismissal is tantamount to an acquittal for this year. So that means next year ka na pwede mag-file. Pero pwede kasi once a year pwede ka mag-file. And to clarify, I'll not debate with Senator Grace po, but my understanding kasi ma'am to a kapwa Senator Judge, tama yung binasa mong case if yung naunang mga final ay hinir nila. Tapos anong pinadala nila dito? In this case kasi ang allegation, yung 3 final, isinisan tabi nila eh. Hindi nila pre-process, hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Rules Committee o Justice Committee, hindi ni-report out as the Constitution says. And there's a legal maxim kasi that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So kung magiging ganyan ang sistema ng House of Representatives, all you have to do is keep accepting impeachment throughout the year, kahit 1,000, and then pick one that you like and then i-forward sa atin. That will violate the Constitution na dapat isang complaint lang. So ang allegation kasi dito is that they did not follow their own rules. But sang-ayon ako sa iyo at kay Senator Win Gatchalian na are we all ready to look into that tonight and debate? Even tomorrow. Even tomorrow. This isn't a 15-minute discussion in accordance with the rules per senator. Malalim na diskusyon to kasi kung Supreme Court man is taking time to decide this. This will be precedent setting eh, 'di ba? So let me clarify in Tagalog. 2 ang pwede nating gawin, ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato and I will restate it. Yung ituloy, 2 klaseng ituloy. Bukas, babasahin and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pag binasa ng prosecutors tomorrow, yan ba ay 4th impeachment complaint? Balik na naman tayo sa step 1 ngayon. Yung remand ay ibalik. Ibalik sa House at maybe I can state it, Mr. President, no? So ang aking pong amendment ay ibalik sa House at ipa-certify sa House na number 1, including the circumstances na hindi nila violate yung Constitution in entertaining more than 1 impeachment complaint in 1 year. Number 2, na interesado silang ituloy ang impeachment complaint. At pangatlo, yung tatlo yun, di ba? Yung pangatlo, Mr. President, is really the judges nung 20th eh. Kung anong gusto nilang gawin. So nasa atin yon, hindi sa House, no? Ang problema, Mr. President, hindi ang 19th Congress ang sasagot nito, yung 20th Congress. Kasi kahit sumagot bukas na gusto nilang tumuloy at i-certify nila, paano kung yung 20th Congress ibalik naman? So I'm open to an amendment to my amendment. I'm just saying I think there is wisdom now in not dismissing it and there's nothing lost na ibalik ito sa Kongreso
at ayusin nila yung isasubmit sa atin. I-reiterate ko yung sinabi ko po kahapon o nung isang araw. Hindi nating kasalanan na last day of session, February 5.